good day mga ka-TG. So, Nilcraps, this is Nilcraps with Taygan. So, ngayon, flex ko lang po yung itong new made AR-15 bottle powered PVC Taygan. So, explain po yung kabuuan ng ating unit. So, isasahin natin yung kabuuan ng ating unit. So, ito po ay 8mm steel ball yung bala, pero hindi pa po tapos yung main barrel talaga, yung 8mm aluminum tube. So, pero assembly na po ito. Naka-assembly na po. Then, itong bat niya is 11 inches po yung haba, and then 50mm diameter po yung sukat. So makapal po talaga yung 50mm na kulay blue, yung PVC. So, ganito po yung design ko. So ito po yung pantulak ng butin kanister natin. So ito po yung kasahan niya dito sa taas. So ito po yung kasahan niya. Saka ito yung kinonvert natin na magazine. So nasa mga 15 rounds ata. Pero hindi ko pa na-estimate kung ilan talaga yung magkasya dito sa ating DIY magazine sa pang 8mm steel ball po. So may laruan po siya na kasali. So kasali ito sa sa fake toy gun. Fake toy gun ang tawag dito sa Lazada. So pakita ko po sa inyo kung ano yung inner parts niya, yung anong itsura ng inner parts. So ganito pa yung inner parts niya. So ito pala yung itsura ng inner parts niya. So ito po yung magtutulak sa bala. So ito po yung silbi niya, tuser. So ganyan po. So then dito papasok yung 8mm steel ball. And then ito, ginanyan ko yung pagcutting para yung daloy ng steel ball is papasok talaga doon sa receiver natin. So ano po siya, naka built in na po siya yung receiver natin dito sa pantulak ng butin kanister, at saka sa pantulak ng bala is naka built in na po. Saka may dalawang screw dito. Then nilagyan ko pa ng super glue para matibay talaga. So dito may dalawang o-ring po dito. So, hindi talaga sisingaw kasi may dalawang o-ring po. Then dito sa kasahan niya may dalawang tornilyo din. So yung tornilyo na yun ay pasok talaga, nakahigpit talaga doon sa bolt. So talagang nakafix, so matibay talaga siya. Then itong mga ganito, mga lock po ito para hindi maikot-ikot po yung PVC assembly natin na ganito ito, para hindi siya maikot-ikot sa laruan. Ito lock po ito, then dito may lock po siya dito. So ganyan lang po. So itong disenyo na to, so idea po ni Sir Torjak. So sa mga gawa niya po. So doon po ako kuha ng mga idea para
mabuo tong unit natin. So buo na po siya, then working na po. Kulang na lang is barrel kasi halos kompleto naman po ito lahat. So barrel na lang po yung kulang talaga niya, yung main barrel. So ito po yung kabuuan ng barrel natin. So ito po yung kabuuan ng barrel natin. 40mm po ito, yung semi-silencer niya. Tsaka yung haba talaga ng barrel natin is 18 inches lang po. Then ito po ay 5 layers po. So dito 3 layers. Una po is yung main barrel natin, yung 8mm steel ball, aluminum tube. Sunod po yung 1/2 chrome pipe at saka itong 1/2 PVC pipe. Dito naman ikaapat yung 3/4 PVC pipe, 1/inch PVC pipe at saka itong 40mm PVC pipe. So talagang matibay talaga siya kasi naka 5 layer po yung barrel natin. So dito lang banda is 3 layer po kasi para makapasok po ito sa housing na 3/4. So ito po yung silbi housing niya, yung 3/4. So kasama na po siya sa chamber. So naka built-in po siya sa chamber yung housing ng ating barrel. So ganyan lang po. So nilagay ko pala dito tawag ito? 3/4 PVC female adapter at saka dito male adapter 3/4 din. So talagang siya, swak talaga sila. So itong unit na to is pinapagawa ni Sir Doms. Nakalimutan ko kung anong address niya doon. So kay Sir Dom po ito. So malapit na pong matapos. So may na siya dito. May foam rubber para hindi masakit sa balikat. So ganyan po yung design niya. Saka may screw siya dito para kasi matanggal-tanggal po ito. So try natin tanggalin. At saka ito matanggal din ito. So may screw siya dito at saka dito. So lagyan po yan ng screw. So ito pong ito po yung butin canister niya. So meron ito sa mga tiyanggi ng mga Musliman. Marami po ito. So ganito lang pagpasok niya, no. So ganito lang pagpasok mga ka-TG. So ganyan lang. Tulak mo lang. So ganyan na yan po. So ito po yung silbi rod niya na nagpatutulak sa natin, butin canister. So ganyan lang po yung working niya, yung play niya. Ito, paghila mo, karga ng butin canister, butin, then pag tulak mo rin, karga ng bala. So ganyan lang po yung semi-auto na unit natin. So tanggalin po natin ito para makita niyo sa loob. So unahin natin dito. So matanggal po ito kasi ito po yung takip niya. So ito po yung takip niya. So may cover po siya dito, takip, at saka dito doon may cover din ito takip din sa sa likuran niya. So ito po yung baba niya, yung baba talaga, yung bunganga. Din ito, matagal-tagal po ito.
Ay. May lock pala dito. May lock pala siya dito. So hindi siya matanggal. So tanggalin natin. So ganyan lang pagtanggal. So nandito po yung wire niya, yung para sa ignition, para puputok yung unit natin. So ganyan lang po. Ganyan lang yung sit up sa aking chamber assembly. So ito yung niya, check valve. So tanggalin natin yung check valve. Butin canister. So pagtanggal ng check valve, ganito lang. So matanggal po yung check valve niya. So 3 inches lang po yung haba nito. 4 inches pala. 4 inches pala yung haba nito. Dito hanggang dito. So 4 inches po. So konti lang yung play niya. So ganyan. Yan ang play niya. Saka yung nilagay ko na tipos is 1/2. So ito 1/2 male adapter, 1/2 male adapter po ito. So ginanyan ko po. Sa may nagtatanong tutorial about sa check valve sa 1/2, so pasensya na po, hindi ko pa na-videoan kasi yung time na yon lubat po yung cellphone ko. So nito po yung setup ng check valve ko. At ito po. So ito yung 1 ml sirens. At may siya dito, yung sa sirens din, yung sa dulo, pinutol ko kasi para magkasya siya dito. So ganyan. So ganyan po. 1 ml sirens. So yan po yung inner parts ng ating laruan. So pinatibay talaga natin para pagdating sa customer, okay talaga. So maganda yung feedback, para maging maganda yung feedback natin. So ganyan po. Nandito lang pala yung ignition niya. So madali lang tignan yung ignition kapag magloko. So papakita ko po sa inyo din yung papakita ko po sa inyo yung igniter niya. So yung igniter niya is ginawa kong easy to replace. Yung easy to replace lang. Yung igniter niya dito is easy to replace. So may kinating ako dito sa loob. So kinat ko para maging ganyan po. Maano siya. Sa Bisaya pamawahing. So ganyan. And then ito yung cricket igniter niya. So ito yung cricket igniter. So ganyan lang po. So madali lang po siya palitan kapag masira. So hindi na po kailangan to baklasin. Hindi na po kailangan na ganyan yan. Kasi yung igniter niya easy to replace lang po. So bakit po ganyan po yung setup ko?
para po ano, yung customer natin hindi na siya magbaklas-baklas pa ng assembly body. So ganyan lang po. Then sa paglagay naman pagbalik, so ganyan lang po yung forma, yung position. So ganyan lang position. So may butas kasi talaga siya dito. Kasi may ano siya, yung lighter housing din. Yung lighter. Yung ganito yung nilagay ko dyan sa loob. So ito po siya Ito yung itsura sa loob. So nakapix na po siya. Hindi na siya magalaw-galaw. Talagang matibay po kasi nilagyan natin ng super glue tsaka PVC powder. So matibay talaga. Hindi talaga siya madaling matanggal. So papakita ko sa inyo kung paano ibalik yung igniter natin. So ganyan lang po pag balik sa igniter natin. So ganyan mo lang tong trigger. Saka yung posisyon niya is ganyan. And then pasok mo lang. So ganyan na po. So madali lang palitan yung igniter natin. Hindi na ka magbaklas-baklas pa. At okay naman kasi medyo nakatago naman siya. Hindi naman siya pangit tignan. Kasi nakatago siya medyo sa ilalim. So pagtanggal naman, ganyan lang. Pagbalik, easy na lang din. Pagbalik medyo matigas-matigas pero yan lang. Ganyan lang So okay talaga. Para yung customer natin hindi na magbaklas-baklas pa sa assembly body natin sa ating toy gun. So itong ganitong mga fake toy gun pala is nabili ko sa Lazada. So search na niya lang yung G88 pellet gun. So yung pangalan ng store is Eddie Boy Collection ata to. Sa Eddie Boy Collection yung pangalan ng store sa Lazada po. So yan lang po mga ka-TG. So malapit na po siya matapos. I-update ko lang po sa inyo yung pagkatapos talaga. May isa pala. Pakita ko sa inyo yung paano maglaro yung magazine at saka yung receiver natin. So ilagay natin ito. So ganito pala siya yung laro niya. So nakaganyan po. Ganyan. Ito talaga nakapasok talaga siya dito sa ano. So then dito papasok yung bala pag itulak mo. So ganyan na po. Ito po yung magtutulak sa bala. So ganyan lang. So okay, kita nyo naman siguro. Para magka-idea po yung gustong gumawa ng ganitong design. So talagang ito po yung design niya talaga. Yung setup talaga nito. Medyo ginaya ko talaga kay Sir Torjak. So Sir, so pasensya na po kung medyo ginaya ko yung toy gun mo kasi parang nagaganda doon po kasi ako yung
naka-idolize po. So, yun ako kumukuha ng idea kay Sir Torjak. So, maganda yung mga gawa kasi niya. Talagang pulido. So, medyo ginaya ko din. Dito talaga sa setup sa ano niya receiver, medyo may kapre-kapareho. Dito lang hindi siya pareho kasi yung kanya is rectangle lang po. Ito yung akin, ganyan po. So, medyo pareho lang. Kumuha lang ako ng idea sa kanya para maging pulido din yung gawa natin. Kasi yung mga gawa niya is talagang pulido. So, Sir Torjak, salamat po sa mga idea, sa mga tutorial mo, sa mga picture na nakuha ko sa ano mo, na-screenshot ko sa mga video mo. So, kaya ako po nakabuo ng ganito. So, ikalawang buo ko na po sa ganitong unit, yung AR-15 design. So, yung haba talaga niya nito galing sa dulo ng barrel at saka dulo ng chamber is 3 feet po. So 3 feet po. 3 feet po yung haba talaga niyang kabuuan ng barrel at saka chamber natin. So parang malapit na sa 1 meter. So, yun lang po mga ka-TJ. So, salamat sa pagsusubaybay sa aking YouTube channel. So, like and subscribe. Thank you po.